God bless you, Brother Jobs. Let us pray. O po dakilan mapagpala naming Diyos sa malamin sa langit, aming napakabait, pinakamamahal na Panginoon Jesus. Uli sa maghapon ng aming taos puso, marubdob na pagpapasalamat, pagluwalhati, pagsamba, yung pinapabot sa iyo. Sa dakilang pribilehiyo na pinagab sa amin, kalayaan, sama-samang makasamba sa Espiritu at katotohanan. Salamat sa nang yugtun, panalagawayang nilangisan, ang mga papuring awit, ang mga patutuo, awitin yung mga awit, at patuloy yung nilangisan, ipinadama sa amin na pakatamis, na presensya. Pagbibigay ng may katapatan, muli aming pag-aralan ng mga salita. Ngunit, sa pangkalahatang palalangin aming dearly beloved evangelist Pastor Wildy Sad Almeida, kami munang lahat na nikluhod, humingi ng kapatawaran sa lahat ng aming nagawang mga pagkakamali, mga pagkakasala. Buksan mo ang mga puso at isipan na iniibig ng mga kapatiran. At ipaliwanag mo ng gusto yung mga salita. Naway kanila maunawaan yung pangungusap sa hapong ito. Habang aming sinasaway ang mga demonyo ng hadlang, demonyo ng antok, we bind the power of darkness, cast out! Demons of hindrances, cast out in Jesus' name. Anoint thy word, O Lord, in Jesus' name, amen and amen. Say hallelujah, praise the Lord. Pumalakpak po tayo ng sabay-sabay, maminamahal. Para tayong mga lasing na hindi na sabay-sabay yung hallelujah, hallelujah. Amen. Amen. Hindi na sabay-sabay. Pagod na ba tayo, maminamahal? Maraming salamat sa ating mahal na Panginoon at muli, sama-sama tayong narito pang sambahin, pasalamatan, luwalhatiin ang ating Diyos na buhay. Salamat sa inyong mga pagbati, maminamahal, at sa inyo pong patuloy na suporta at pakikiisa. Ating banal na gawain dito sa dako ng San Carlos ay pinagpala, nagpapatuloy. Amen. At ito po, minamahal, ay nang dahil sa mga panalangin ng ating dearly beloved Pastor, Evangelist Wildy Sad Almeida, dear beloved children, at ang ating minamahal na mga elders at mga katuwang, mga manggagawa, mga choir members na ating kasama, walang hanggang pasasalamat aking pinapabot sa ating mahal na Panginoon. At ako man ay bumabati ng magandang hapon po sa lahat ng mga pinagpalang mga anak ng Diyos. Narito po kayo sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry dito sa outreach ng San Carlos City, Pangasinan. And I give double honor and respect to our dearly beloved Honorable Evangelist Pastor Wildy Estrada Almeida. And we always remember and cherish the blessed memories and teachings sa ating beloved Mama Dear, Assistant Pastor Lina Comon Almeida, sa kanilang mga beloved children, at sa ating pastoral workers, elders of the church, beloved visitors, welcome po sa ating beloved webcast viewers sa YouTube at Facebook. At ang pinakamataas sa papuri, pagsamba, pagluwalhati ay muli natin ipinapabot sa ating nag-iisang Diyos, ang ating napakabait, pinakamamahal na Panginoon Jesus. Dito po sa aklat ng Deuteronomy, chapter 5, verses 7 up to 9, kindly, basa. Pag-usapan po natin, maminamahal, ang silusong Diyos, the jealous God. Ang silusong Diyos, maminamahal. Ating pakinggan itong mga talata dahil napakahalaga nito. Kindly, praise the Lord. Aklat po ng Deuteronomy sa Kabanatay 5, sa talatay 7 hanggang 9, ito po ang nakasulat. Huwag kang magkakaroon ng ibang mga Diyos sa harap ko. Huwag kang gagawa para sa iyo ng larawang inanyuan na kawangis ng anumang anyong nasa itaas sa langit, unang nasa ibaba sa lupa, unang nasa tubig sa ilalim ng lupa. Huwag mong yuyukuran sila o paglilingkuran man sila, sapagkat akong Panginoon mong Diyos ay mapanibughuing Diyos, na aking dinadalaw ang kasamaan ng mga magulang sa mga anak sa ikatlo at sa ika-apat na salin na nangapupuot sa akin. Amen. Pagpalain po ng Banal Panginoon ang kanyang mga salita ng ating binasa. Mapanibughuing Diyos. Ang sabi rito, maminamahal, ako'y mapanibughuing Diyos. Ako'y silusong Diyos. Huwag kayong magkaroon ng anumang Diyos liban sa akin. Akala natin, maminamahal, merely sa
pagbasa nito, akala natin ang pinatutukuyan dito ay yun lamang mga Diyos-Diyusan. Yun lamang mga inanyuang larawan. Maliban diyan, maminamahal, maraming pinagsisilusan ang ating mahal na Panginoon sa atin. Amen. Amen. Marahil ngayon, akala natin, hindi na tayo sumasamba sa mga Diyos-Diyusan. Wala na tayong inanyuang larawan. Pero maminamahal, yung ating mga anak, yung ating mga trabaho, yung ating mga hanap buhay, yung ating pamilya, may mga halagang bagay na ipinagpalit na natin ngayon, maminamahal ang ating mahal na Panginoon, na ito po ay nag-aanyong idolatria. Ito, maminamahal, ang ating pong saliksiking mainam sa atin dahil nakapagtataka, tuwing Miyerkules, tuwing Biyernes, tuwing Linggo, iba-ibang mukha yung ating nakakasama. Iilan yung ating consistent na narito kasama natin. Talagang hindi natin maminamahal. Talagang mapursige sila. Maring may mga kadahilanan. Pero atin pong saliksiking mainam ang salita ng Diyos. Saan po tayo nagkulang? Saan po tayo maminamahal? Hallelujah! Pinapanumbalik ng mahal na Panginoon sa kanyang poder. Dahil sa ngayon, maminamahal, kung inyo pong mapapansin, marami nang pinagkabalahan ng tao. Maaari yung gadget mo, yung cellphone mo, tingnan niyo mo, hindi mo maiwanan. Pakikinig na ng Ebanghelyo ng Kaligtasan, kinukot-kot mo pa rin yung gadget mo, yung cellphone mo. Isang overnight, isang Miyerkules, ito yung natalakay ng ating mga ngaral. Napakasiluso ng ating mahal na Panginoon na ating nalalaman dito sa mga salita ng Diyos sa ating pinag-usapan nang sabi ng banal na kasulatan, maminamahal, my people are destroyed for lack of knowledge. Kulang tayo sa kaalaman ng salita ng Diyos. Kulang tayo sa kaalaman ng pagsaliksik sa salita ng Diyos. Yan ang sinasabi ng Mika or Hosea, kabanatang 4, talatang 6. Kaya nagalit ang mahal na Panginoon noong unang panahon, pari ang nangasiwa ng mga kaluluwa. Nagalit ang mahal na Panginoon, ayaw niya ng pari. Pinalitan niya na ng fivefold ministry. Yung pastor, ebangelista, propeta, guro, ebangelista, yun ang kanyang ipinalit para mapiperpekto ang kanyang iglesia. Para wag makalimutan, magkaroon ng idolatry ang kanyang mga anak. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Napakadali, maminamahal, na lumimot ang mga anak ng Diyos. Paano sila pinagaling sa kanilang karamdaman, nagbago ang kanilang buhay, na kanilang ipagpapalit yung kanilang natutunan ngayon, yung kanilang nalalaman ngayon. Anong pagkakaiba natin dito sa sinabi ng banal na kasulatan? Pero basahin muna natin ang mainam itong lahat. Pakibasa po, Hosea 4:6 at John chapter 4 verse 23 and 24. Kindly. Praise the Lord. Dito po sa aklat ng Hosea, sa kabanatay 4 sa talatay 6, ang aking bayan ay nasira dahil sa kakulangan ng kaalaman, sapagkat ikaw ay nagtakwil ng kaalaman, akin namang itatakwil ka, upang ikaw ay huwag maging saserdote ko. Yamang iyong nilimot ang kautusan ng iyong Diyos, akin namang kalilimutan ang iyong mga anak. Dito po sa aklat po ng 1, sa kabanata po ay 4, sa talata ay 23 hanggang 24, ito po ang nakasulat. Datapwat dumarating ang oras at ngayon nga, nasasambahin ng mga tunay na mananamba ang Ama sa Espiritu at katotohanan, sapagkat hinahanap ng Ama ang mga gayon na maging mananamba sa Kanya. Ang Diyos ay Espiritu, at ang mga sa Kanya'y nagsisisamba ay kinakailangang magsisamba sa Espiritu at sa katotohanan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Tingnan niyo, maminamahal. Ang Diyos ay Espiritu, kailangan siyang sambahin sa Espiritu at katotohanan. Wala siyang laman, hindi siya bato, hindi siya simento, hindi siya kahoy. Hindi siya may dalawang kamay, dalawang paa, may dalawang apat na paa na ngayon ang sinasamba ng mga minamahal nating ibang
ibang lahi. Ito maminamahal ay mga bagay na ikinalulungkot ng mahal na Panginoon na naiiba ang isip ng tao, lalo na sa huling panahon ngayon. Nasa banal na kasulatan, talagang mamangha kayo, magulat kayo. Lahat ang kasakiman, ang pag-ibig sa salapi, lahat ng mga problema ang ating kinakaharap, ang mga bakla, ang mga tumboy, hallelujah, ang mga sakit na mga maluluba galing sa pagluhod sa inanyuang larawan. Kaya nga ang sabi ng ating mahal na Panginoon, huwag kayong magkaroon ng ibang Diyos. Huwag kayong magkaroon ng ibang mamahalin maliban sa akin. Dahil ako lamang ang Diyos, Espiritu ako. Kailangan siyang sambahin sa Espiritu at katotohanan. Ang problema, maminamahal, ng tao ngayon, alam nila, ang pangalan ng Diyos si Jesus. Ang pangalan ng Diyos, maminamahal, hallelujah, ang Ama ay si Jesus. Pero maminamahal, hanggang sa pagkaalam lang, pagkatapos noon, nakakalimutan na naman nila. Kaya nga, paulit-ulit lang. Paulit-ulit lang. Kaya ang sabi ng Biblia, search the scriptures for in them you think you have eternal life, and they are they which testify of me. Sabi ng John chapter 5 verse 39. Saliksikin natin ang banal na kasulatan dahil dito maminamahal nakapaloob ang pagka-Diyos na Jesus. At ang Diyos ay Espiritu, kailangan siyang sambahin sa Espiritu at katotohanan. Bakit ngayon maminamahal? Magtatanong tayo, magtataka tayo. Ang mga kapwa Pilipino nag-aaway-away. Ang mga kapwa nasa pamilya nag-aaway-away. Ang bansang Pilipinas ay talagang nandyan ang kaguluhan. Dahil doon sa kapangyarihan, doon sa kanilang mga inasam-asam na kayamanan. Alam ba ninyo, alam ba natin lahat, na lahat ng ito ay may pinanggalingan? Himay-himayin natin. Dahan-dahan ang pagbabasa. Dito po sa aklat ng Romans, chapter 1, verse 18 up to 32. Kindly, dahan-dahan lang para maintindihan ang ating minamalinibig na makapatiran. Alam niyo mga minamahal, hindi kung ikaw ay matagal ng Kristiyano, matagal ka nang naligtas, alam mo na ang katotohanan, hindi natin ulit-ulitin itong mga salitang ito. Dahil, hallelujah, kung hindi natin ito ulit-ulitin, hindi natin ito pag-aralan, akala natin, alam na natin lahat. Pero bakit? Simpleng dahilan tumatalikod ang ilan. Sa kahirapan, sa mga problema, sa mga suliranin, tatalikod, aalis ang iilan. Hindi nila alam anong source, bakit napakadali nating umalis. Napakadali nating mawala sa mahal na Panginoon. Samantalang kitang-kita natin ang mga bulag na kakakita, ang mga pilay na kakalakad, ang mga kitungin nilinis, ang karamdaman mo na bunga na yung kasalanan, pinagaling ng mahal na Panginoon. Napakadali mong lumimot. Napakadali nating lumimot. Ito maminamahal ang nagiging dahilan. Kindly, praise the Lord, basa. Aklat po ng Roma, Kabanatay 1, talatay 18 hanggang 32, sapagkat ang puot ng Diyos ay nahahayag mula sa langit laban sa lahat na kasamaan at kalikuan ng mga tao, na mga sinasawata ang katotohanan ng kalikuan, sapagkat ang nakikilala tungkol sa Diyos ay hayag sa kanila, sapagkat ito'y ipinahayag ng Diyos sa kanila. Sapagkat ang mga bagay niyang hindi nakikita, buhat pa ng lalangin ang sanglibutan ay nakikitang maliwanag, sa pagkatanto sa pamamagitan ng mga bagay na ginawa niya, maging ang walang hanggan niyang kapangyarihan at pagka-Diyos, upang sila'y walang madahilan. Tingnan niyo po, ipos muna natin, no? Lahat daw ay pinaalam na, lahat ay nalalaman na. Amen. Everybody shout, praise the Lord. Praise the Lord. Hindi ito nangahulugan, maminamahal lang ating pong pinangaralan dito, ay yung mga hindi pa natin kasapi, hindi pa natin kasama sa gawain. Ang sabi rito, maminamahal, talagang kinakailangan, nalaman na nila, nalaman na natin. Bakit nung iba? Nakakapagtataka nga eh. Nandito ka na sa buong katotohanan, pupunta ka sa ibang gawain na alam mong ni isang katiting na prueba, ebidensya wala. Basta-basta ka na lamang lilipat, pupunta, aalis, na wala namang katotohanan. Ito pala maminamahal
Ang sabi ng banal na kasulatan, makinig kayo mainam. Tuloy ang basa, kindly. Sa 21, sapagkat kahit kilala nila ang Diyos, Kahit kilala nila ang Diyos, siya'y hindi niluwalhati nilang tulad sa Diyos, ni pinasalamatan, kundi bagkus ni walang kabuluhan sa kanilang mga pagmamatuwid, at ang mangmang nilang puso ay pinapagdilim. Ang mga nangagmamarunong ay naging mga mangmang. Amen. At pinalitan nila ang kaluwalhatian ng Diyos na hindi nasisira, ng isang katulad ng larawan ng tao na nasisira, at ng mga ibon, at ng mga hayop na may 4 na paa, at ng mga nagsisigapang. Dahil dito'y sa karumihan ng mga pita ng kanilang mga puso, ay ibinigay sila ng Diyos sa kahalayan, upang alisan nila ng puri ang kanilang mga katawan sa kanilang sarili. O, tingnan niyo po yung dahilan, ha? Dahil kahit kilala na nila, ni wala nilang bahala. Kaya nagalit ang mahal na Panginoon. Anong sinabi dito? Sa kasunod, kindly. Sa 25, sapagkat pinalitan nila ang katotohanan ng Diyos ng kasinungalingan, at sila'y nagsisamba at nangaglingkod sa ninalang kaysa sa lumalang, na siyang pinupuri magpakailanman siya nawa. Dahil dito ibinigay sila ng Diyos sa mga mahahalay na pita, sapagkat pinalitan ng kanilang mga babae ang katutubong kagamitan niyaong nalalaban sa katutubo. Amen. At gayon din naman ang mga lalaki, na nang iwan na ang katutubong kagamitan sa mga babae, ay nangagningas sa kanilang karumihan ng pita ang isa't isa, na gumagawa ng kahalayan ang mga lalaki sa mga kapwa lalaki, at tumatanggap sa kanilang sarili ng kagantihan ng kanilang pagkakamali. Kylie, ipus muna natin diyan bago natin pagpatuloy. Tingnan niyo po, maminamahal. Dahil sa galit ng Diyos, nagalit ng malapay dahil sinuso siyang Diyos, ayaw niyang ipagpalit siya na sa Espiritu, kailan siya sambahin sa Espiritu at katotohanan. Gumawa ang tao. Ang sabi ng malapay, galit siya dahil kinikilala na, napakilala na siya, kinikilala na siya, itinuro na siya Espiritu. Kailangan siyang sambahin sa Espiritu at katotohanan. Nang dahil dito, pinalitan ang Diyos ng inanyuang larawan. Nilagyan ng mga mata, mga kamay, ilong, ng paa, na hindi na makakakilos, hindi na makakagawa. Maminamahal, nang dahil daw dito, nagalit ang mahal na Panginoon. Ngayon, sa galit ng Diyos, saan ang galing? Dahil sa pagsamba sa mga Diyos-Diyusan. Saan ang galing? Ang sabi rito, ang mga babae, pinalitan ang kanilang kaniwang babae, nagiging lalaki. Ang mga lalaki, pumatol sa kanyang kapwa lalaki. Yan ba, maminamahal, ay galing sa akin o galing sa ating binasang talata? Huwag kayong masaktan. Huwag tayong masaktan. Dahil lahat ng anyo, maminamahal, na ipinagpalit natin dito sa mga bagay na ito, galit ang Diyos. Kinasusuklaman ng Diyos ay yung pagsamba sa mga Diyos-Diyusan. Ang pagsamba sa lahat ng anumang ipinagpalit natin sa Kanya. Kaya nga gusto niya, maminamahal, siya lamang ang ating iibigin, siya lamang ang ating sambahin, siya lamang ang ating paglilingkuran. Amen. Ano pa? Lahat yan, ha? Lahat ng binasa natin, galing daw dahil pinalitan nila ang pagka-Diyos. Mas sinamba yung nilikha ng tao, yung nilalang kaysa lumalang. Ayan, pagpatuloy natin ang basa. Sa Kindly, 28, praise the Lord. at palibhasay hindi nila minagaling na kilalanin ang Diyos, ibinigay sila ng Diyos sa isang mahalay na pag-iisip upang gawin yaong mga bagay na hindi nangararapat. Nangapuspos sila ng buong kalikuan, ng kasamaan, ng kasakiman, ng kahalayan, puspos ng kapanaghilian, ng pagpatay sa kapwa-tao, ng pagtatalo, ng pagdaraya, ng mga kasamaan, mga pag-upasala, mga mapanirang puri, mga napupuot sa Diyos, mga manglalait, mga palalo, mga mamagmapuri, mga mangangatha ng mga kasamaan, mga masuwayin sa mga magulang, mga haling, mga hindi tapat sa tipanan, mga walang katutubong paggiliw, mga walang habag. Amen. Tingnan niyo po. Tuloy-tuloy. Ituloy hanggang 32. Na bagamat nalalaman nila ang kautusan ng Diyos, na ang mga nagsisigawa ng gayong mga bagay ay mga karapat-dapat sa kamatayan, ay hindi lamang gayon ang ginagawa, kundi naman pinapayagan ang mga nagsisigawa ng mga yaon. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon.
Mayroon pa ba tayong nakaligtaan, maminamahal? Anong nangyari pala sa ating mundong ginagalawan ngayon? Huwag na tayo magtaka. Kristiyano tayo, may Kristo sa puso. Palaging puspos ng Espiritu ng ating Diyos. Sa tuwing sumasamba, Miyerkules, Biyernes at Linggo, naramdaman natin ang presensya ng Malapanginoon. Ayan, basahin natin isa-isa yan. Lahat ang pride, amen, walang turing, amen, pagkasakim sa lahat ng bagay, sakim sa kapangyarihan, sakim sa pera, lahat maminamahal, hallelujah, na kinaguguluhan ngayon ng tao. Galing pala yan sa pag-resist nila, galing pala yan sa pag-ayaw nila sa ating Diyos. Ang ating Diyos ay silusong Diyos. Ayaw niyang ipagpapalit siya ng mga bagay anumang mayroon ang lupang ito. Dahil ang lupang ito ay mapaparam, ang lupang ito ay maging impyerno, ang lupang ito ay mabaliwala pagdating ng araw. May pangako ang ating Malapanginoon. Kristiyano tayong tunay, may Kristo sa puso. Hallelujah! Inaantay natin ang pagbabalik ng ating Malapanginoon. Ayaw natin na maging kagaya ng mga ibulid dito sa dagat-dagatang apoy ng mga tao maminamala, hindi kumikilala, inaayawan, binabaliwala ang ating Malapanginoon. Amen? Amen? Everybody shout, praise the Lord! Kaya nga, nakakatakot. Ang sabi ni Solomon, darating ang araw, ang paglikha, ang paggawa ng libro ay dadami na dadami. Hindi na magkasya halos ang mundo. Lalagyan na ng libro, lagyan na ng lahat ng uri ng history, lahat ng gustong sumulat, isusulat na lahat. Pero ang sabi ni Dr. Jose Rizal, kahit ano pang gagawin ng tao, kahit ano pang gagawin, hallelujah, ng mga nandyan sa relihiyon, andyan sa pangaral ng mabuting balita, kapag ang tao ay hindi nagbabago, walang Kristo sa puso, hindi puspos ng Espiritu ng Diyos. Sabi ni Rizal, kahit yung buong Pasipiko, gawin pang bindita at ibindita sa lahat ng tao, hindi maliligtas ang tao. Bakit? Ang kaligtasan ay na kay Kristo Jesus. Sa pagtanggap kay Kristo na kanyang tagapagligtas, pagkikilala kay Kristo na kanyang tagapagligtas, sila lamang binibigyan ng karapatan para magiging tunay na mga anak ng Diyos. Bakit maminamahal? Dahil ang ating Diyos ay silusong Diyos. Di ba ninyo nakikita? Tingnan niyo. Miyerkules, Biyernes at Linggo, ang sabi ng Malapanginoon, sambahin lamang ninyo ako. Hinahanap ko ang mananamba sa akin sa Espiritu at katotohanan. Sino bang sumasamba ngayon sa Espiritu at katotohanan? Mayroon pa bang iba? Mayroon pa bang ibang naturuan ng propeta ng Diyos? Mayroon pa bang ibang natuturuan ng kagayang turo nito na sinasamba ang ating malapit sa Espiritu at katotohanan, kundi ang taga Jesus Miracle Crusade International Ministry? Maghanap ka sa buong mundo. Kukurus-kurus ka ng ilang minuto sa dambuhalang reliyon. Mag-istik ka ng 1 oras. Nandun sa mga naniniwalang 3 persona ang Diyos. Mayroon bang kaligtasan dyan? May pruiba ba? May ebidensya ba? Kaya nga sabi ko sa inyo, maminamahal, anong pagkakaiba natin? Kung ipagpapalit lang natin yung ating precious na nalalaman sa katotohanan na konting kibot, maminamahal, hallelujah! Yung mga katitisurang bagay, yung mga nakikita mo, lahat ng bagay gagawin ng demonyo para mawala ka. Lalong-lalo na, gusto talaga niyang ibabalik ka sa idol worship. Ipasamba sa'yo yung cellphone mo. Gaano kahalaga yan? 1 oras ka lang makikinig ng Ebanghelyo? Hindi mo ba yan mabibitawan? Makinig ka? 1 araw lang? Linggo lang? Lunes hanggang Linggo? Lahat ng oras, lahat ng pre-na-time mo, hawak mong cellphone mo, hawak mong gadget mo. Pagdating dito, ito lang ang napakahalaga na dapat mong pagtunan ng pansin, ang kahalaga ng pakikinig ng Ebanghelyo. Dahil dito'y may kapangyarihan. Bibigyan ka ng kapangyarihan ng ating Malapanginoon. Dahil sa silusong Diyos, ayaw niyang mawala ka sa kanyang kamay. Ayaw niyang mawala ka sa kanyang paglilingkod, sa iyong paglilingkod sa kanya. Grabe. Habang paulit-ulit kong binabasa ito, maminamahal, sabi ko, masaktan ang masaktan, huwag kayong masaktan.
Hindi natin alam. Sa Psalms 115 verse 4 up to 8, lahat ng sumasamba sa mga inanyong larawan, yung mga, I'm sorry to tell you, yung mga na stroke. Maraming mga Kristiyano maminamahal na dumaraan dito sa stroke dahil sa mga kinakain natin. Pero itong stroke daw na ito, maminamahal, galing sa pagsamba. Minsan mga Kristiyano hindi pinapantayan. Ano bang mga idolatriya? Ano bang mga ideolohiya na iyong mas minahal ngayon? Pagkain? Ba't hindi mo ingatan ang sarili mo? Kainin mo ang tama. May edad ka na, bakit kakain ka pa talaga ng mga ipinagbabawal? Alam naman, putok-batok yan. Alam naman na talagang nakakasira sa iyo. Sabi nga, maminamahal ng malapay noon kay Brother Arnel Piolino, pagdating sa langit, ang sabi na, hindi pa tapos ang buhay mo. Babalik ka roon, sabihin mo lahat ng inyong ginagawa. Sabihin mo sa pastor mo, nakurinti po ng 34,500 volts. Kasama ako mismo, ako ang nag-abot nung panali na kawad ng yung alambre diyan sa UDMC. 3 pinaputok na yung malaking nag-i-stack ng kuryente. 3 ang pinasabog. Ang sabi ng malapay noon sa kanya, sabihin mo sa mahal na pastor mo, nalulugod ako sa inyong ginagawa. Imagine yun, nalulugod ako sa inyong ginagawa. Lahat ng ating ginagawa, kinalulugdan ito ng ating malapay noon. Sabi niya, pero mag-ingat naman kayo sa inyong mga sarili. Mag-ingat kayo. Kitang-kita ko maminaman, inabot ko yung alambre, nung hinawakan niya yung 34,000 volts, sa isang iglap, sumabog yung condenser, yung 3 transformer, sumabog 3 na malalaki. Tig 1,000 yata yun. 1,000 o 750. Grabing lalaki dahil malaking UDMC hospital yan na sa may circle, yan sa pagitan ng Maynila at saka Quezon City. Yung malaking UDMC diyan siya nakurintihan. Ang sabi ng malapay sa kanya, mag-ingat naman kayo mga anak. Purihin ang ating malapay nun. Mag-ingat. Kaya sa ating mga kinakain, mag-ingat tayo. Alam na ang pinagbabawal, kakain ka ng ipinagbabawal. Ngayon, ganun din. Alam naman natin, maminamahal, na kapag araw ng gawain, kahit gaano ka-importante yung ginagawa mo, iwanan mo yan. Nandito ka sa gawain ng malapay noon dahil inibig mo siya, siluso siya, hinahanap ka niya tuwing Miyerkules. Pagdating ng overnight, wala ka rito. Hindi ba nakaka-encourage, maminamahal, ang lalayo pa ng iba? Nasa Maynila pa, uuwi lang para makasamba sa malapay, para makasama kayo, makasama natin, para sama-sama tayong gagawin ang kalooban ng malapay noon para pag tumunog ang trumpeta, sabay-sabay tayong akyat, magmana ng langit, at buhay na walang hanggan. Sayang piling. Grabe mo naman, ang lalayo ng ilan. Talagang nakaka-bless. Kaya maminamahal, ito po ang kailangan nating talagang paulit-ulit. Kindly, basa. Psalms 115, verse 4 up to 8. Kindly, praise the Lord. Amen. Ganito pagkasabi, ang kanilang mga Diyos-Diyosan ay pilak at ginto, yari ng mga kamay ng mga tao. Sila'y may mga bibig, ngunit sila'y hindi nangagsasalita. Mga matay mayroon sila, ngunit hindi sila nangakakakita. Sila'y may mga tainga, ngunit hindi sila nangakakarinig. Mga ilong ay mayroon sila, ngunit hindi sila nangakakaamoy. Mayroon silang mga kamay, ngunit hindi sila nangakatatangan. Mga paa ay mayroon sila, ngunit hindi sila nangakalalakad. Ni nagsasalita man sila sa kanilang ngalangala. Ang nagsisigawa sa kanila ay magiging gaya nila. Oo, bawat tumitiwala sa kanila. Tingnan nyo, palakpakan muna natin ating malapay noon. Ito po ang pinakamahalaga. Itong verse 8, ang sabi rito, ang nagsisigawa sa kanila ay magiging gaya nila. Oo, bawat tumitiwala sa kanila. Yan yun po. Yun palang mga stroke, yung mga na-stroke mo minamahal. Akala natin, sa pagkain lang, iniisip natin, mayroon tayong nagawa na hindi nalugod ang malapay nun sa atin. Bakit? Ipinagbawal na nga niya, huwag kainin, kinain mo. That is idolatry. Ipinagbawal na nga, mas ibigin mo pa ang Diyos
kaysa apo mo na iyong binabantayan, baka mo na iyong binabantayan. Kaya sabi ng isang kapatid dito, nagpatotoo, ito ngayon, nakakadalo na ako ng overnight. Dahil yung baka ko, ninakaw. Yung baka ko, nagkasakit, namatay. Tingnan niyo po, mas mahalaga pala ang baka sa atin kaysa ating kaligtasan. Mas mahalaga pa pala ang mga hayop, yung mga labos natin sa ating kaligtasan. Sinuso ang Diyos. Kailangan tuwing gawain, lalo na pag Miyerkules, Biyernes at Linggo, nandito ka. Ipagtrabaho mo ang iyong kaligtasan dahil silusong Diyos, ang Diyos na lumigtas sa iyo. Gaano ba naman yung buhay natin dito? Napakaikli, napakaiksi. Kailan lang? Akala natin maminamahal. Ako, hindi ako makapaniwala. Imagine ngayon, maminamahal ilang taon na ako. Parang kaliligtas ko lang sa Villaronet. Naligtas ako mga way back 1986. 1986. 2024 na ngayon. Nung maligtas ako, early 20s pa lang ako. Early 20s. Wala pang 30s. Ngayon, 62 years old na pala ako. Imagine yung 40 plus na taon, pero nanatili, maminamahal. Dahil alam ko, hallelujah, ang Diyos sa tumawag sa akin, ang nagpapahaba ng aking buhay. Kaya sahay natin sa gusto, paglingkuran natin ang ating malapay. Kung gusto mong humaba ang inyong buhay. Amen? Ang tao ngayon, maminamahal, busy. Di ba ninyo nakikita? Cycle lang ang buhay. Ang mag-asawa, tapos mag-asawa mag-anak. Tapos mag-anak, ang anak mag-asawa. Akala ng mag-asawa, dahil tapos na silang nagkanak, tapos na silang mag-asikaso, mayroon silang asikaso yung mga apo. Pagkatapos mga apo, may mga apo pa sa mga apo. Talagang cycle lang. Kung isipin mo, abay, napakaiksi ng buhay natin. Bakit hindi natin ito gagamitin sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon? Lalo nang nalalaman mo ngayon na siluso ang Diyos na tumawag sa iyo. Hindi siya Diyos-Diyosan. Hindi siya may dalawang mata, dalawang paa, may dalawang kamay na hindi nakakatangan, hindi nakahawak, hindi nakakalakad. Matagal na natin alam ang Diyos. Marami nga diyan nakakaalam. Sino si Jesus? Hindi nila alam. Sinong Jesus ito? Baka Jesus maminamahal na ano ngayon? Si Jesus Remulla. Yun ang kilala natin. Maraming mga Kristo sa sabungan. Hindi natin alam kung sinong Jesus yung ating tinatanggap. Sinong Jesus na ating pinaglilingkuran. Si Jesus Christ na namatay sa krus ng Kalbaryo. Siya ang tumubos sa iyong mga kasalanan. Sa lahat ng ginagawa mo. Hallelujah. Kaya gumaling ka sa iyong karamdaman. Nagbago ang buhay mo. Bakit hindi mo siya paglingkuran? Kaya kung ang matatalinong mong tao maminamahal, lahat ay pinagliban, lahat ay iniiwanan. Lahat, pag-araw ng gawain, talagang andyan yan. Isang isip lang yan, isang puso, isang kaluluwa, patungo sa gawain. Dahil ang mahalaga sa kanya, ipagtrabaho niya ang kanyang kaligtasan. Dahil ayaw niya, pagtulog ng trumpeta, maiwan siya during the rapture of the church. Hindi ba tayo maminamahal na babahala? Nakapagtataka, ang hurricane, akala natin sa Amerika lang. Sa Pampanga lang, last 2 days ago. Grabe, nakita nila. Buhawi. Wala nang i-spare ngayon. Buhawi sa Pampanga. Sa lahat ng dako. Ang Palawan, maminamahal. Paano magkaroon ng ano yan? Paano magkaroon ng bahayan? Sa sobrang daming ibinuhos na tubig. Grabe. Halos ilan lang naman yung mataas na lugar diyan. Halos pantay lang sa dagat. Terrible. Ito'y pag-ala-ala sa mga anak ng Diyos na lahat ng mga nangyayari ngayon, pinaalalahanan ang mga anak ng Diyos na tayo magpakainit na, tayo magpatuloy, manatili, ipagtrabaho ang ating makaligtasan. Hallelujah! Kahit ano pang kapalit, kahit ikaw pa'y uusigin. Kailan lang, dineclare na po ng Papa ng Roma. Sabi na ng Papa ng Roma, ay declare, mayroon na lang tayong one world government. Mayroon na lang isang relihiyon. Mayroon na lang isang susundin.
Ngayon, maminamahal, mag-iisip pa ba tayo na saka na lang, matagal pa magbabalik ang mahal na Panginoon? Marami pa akong inaantay. Marami pa gusto ko pang makapagtapos ang mga anak ko. Gusto ko pang magiging successful businessman, successful woman, successful man. Gusto ko pang maging abogado. Gusto ko pang maging inhinyero. Maminamahal, pwede ka namang maging abogado, maging inhinyero, maging successful. Unahin mo palagi ang mahal na Panginoon. Unahin mo palagi ang Diyos sa iyong pinaglilingkuran. Hayaan mo ang mga bagay, ang sanlibutan itong mamumroblema. May problema ka? Hayaan mo problema. Basta pagdating ng bahay ng pananambahan, pagdating ng Miyerkules, magbihis ka, pumunta ka dito sa gawain, sambahin mo ang ating Diyos sa Espiritu at katotohanan, at humingi ka sa Kanya, humiling ka sa Kanya, anuman ang gusto mo, ibibigayan ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ating Diyos sa buhay. Hallelujah! Praise the Lord! 3 bagay ang gusto ko pong iwanan sa inyo nitong araling ito, maminamahal. Unang-una, dahil daw po sa unrighteousness, dahil daw po sa unbelief, pangalawa, at dahil sa kasalanan, 3 po ang nagmumold kung bakit maminamahal ang tao ay napakadaling ibabalik sa pagsamba sa mga Diyos-Diyusan. Ulitin ko po, hindi po literal na pagsamba sa Diyos-Diyusan ang pinaiiwasan ng ating mahal na Panginoon. Ang mga bagay na nagliligaw sa inyong isip, sa inyong puso, sa paglilingkod sa Diyos, yun ang mga bagay na inyong iwasan. Dahil ang sabi ng Biblia, because of unbelief. Yun yung sinabi, maminamahal, ng Romans chapter 1 verse 18. Ibalik natin ang basa. Sa English naman, kindly. Ang sabi po rito sa Romans chapter 1 verse 18, ang sabi rito, for the wrath of God is revealed from heaven against all ungodliness and unrighteousness of man who hold the truth into unrighteousness. Dito naman minamahala, ang sabi rito, dagalit ang Diyos, ang puot ng Diyos ay inihahayag dahil sa kasamaan ng tao, nang dahil sa kanyang hindi pagkilala sa katotohanan, sa righteousness of God, sa kanyang pagkawalang pananampalataya, hindi siya naniniwala. Kaya kanina maminamahal, narinig ninyo, ilan lang ang pinagpapala sa pagbibigay dahil sila ang may paniniwala. Sila lang ang may pananampalataya. Sabay-sabay tayong pinangaralan, pero maraming walang pananampalataya because of unbelief. Hindi naniniwala. Bakit maminamahal? Lahat tayo, nung hindi tayo naniniwala, mayroon bang ebidensya? Mayroon bang himala na nangyayari sa buhay natin nung hindi tayo maniniwala? Wala, di ba? Pero nung tayo'y maniwala, abay, ang mga bulag na kakakita, ang mga may sakit ng puso, pinagaling ng mahal na Panginoon, ayaw bang likod na talagang may sakit sa babae nung araw? Hallelujah! May AIDS, hallelujah! Pinagaling ng mahal na Panginoon. Wala namang ginamit na doktor, hospital. Katunayan, sabi ni ng doktor ko maminamahal, hallelujah, ng mayor ng Mabalacat, Dr. Domingo, ang sabi niya, sayang yung katalinuhan mo, sayang yung pagkabata mo pa. Around, nasa early 30s pa lang ako. 28, 29. Yan ang edad ko maminamahal na nagkaroon ako ng AIDS. Imagine yan, inabot ako ng 62 ngayon. Walang ginamit na doktor, walang ginamit na gamot, wala ng AIDS, maminamahal. Hallelujah. Nung aking malaman ito, nung aking makita ito, ang sabi ko, walang ginamit. Walang doktor, walang medisina, pinagaling ang karamdaman ko. Dahil naniwala ako. Dahil sumampalataya ako. Kung hindi ako naniwala, patay na ako ngayon. Lahat tayong may sakit na pinagaling ng Panginoon. Kung hindi kayo naniniwala, sigurado, kalansay na lang tayo ngayon. Amen. Pero naniwala tayo ng ating Diyos na pinaglilingkuran. Siya'y Espiritu. Kailangan siyang sambahin sa Espiritu at katotohanan. Dahil siluso siyang Diyos nung ating siyang pinaglingkuran. Tingnan niyo po.
Mula nung ako'y masave, may karamdaman. Mayroon tayong mga nararasang mga karamdaman, pero hanggang karamdaman lang. 2 araw, 3 araw, pinagaling na ng Malapanginoon. Dahil nagtiwala tayo, naniniwala tayo, talagang umasa tayo sa ating Malapanginoon. Yung ating minamahal mga kapatid ngayon, nakapagtataka, grabe, ang lalakas. 2 magkasunod na isa kapatid, isa pamangkin ng aking kaibigan. Ang sabi nila, 22 years old lang isa, cum laude pa ng UP. Nagpa-injeksyon ng hanggang 5 dose. Diyan sa COVID-19. 5 dose daw. May super na, may hyper pa. Alam niyo po, bumigay ang kanyang kidney. Sa batang-bata na 22, cum laude pa, napakatalinong bata, patay. Yung kanyang kapatid, maminamahal. Kailan lang, sabi na, ako'y nagtataka, kalakas-lakas ng kapatid ko, early 60s pa. Kaya sabi ng isang abogado ng former president, mahal na presidente, tigil muna natin ang pag-i-injection yan. Darating ang araw, magkandara pa ang Pilipinas, paano ililibing yung mga matay? Ang daming patay. Ngayon may naman natin alam mo, lahat mga epidemyang dumarating, lahat ng mga karamdaman, klase-klase na. Hindi natin alam. Sabi ng anak ko, dahil nag-aral yan ng medisina, nurse yan. Ang sabi niya, bago mapatunayan daw ang injection, it takes 3 years. Inong dumating ang epidemya, dumating yung COVID-19, right din and din, hindi pa talagang sigurado na yung ini-inject ay talagang proof, may proof, nagagaling. Injection na sa injection. Injection na injection. Di ang dami nang namatay. Ganun na naman ngayon. Mayroon na naman darating. Yung monkeypox, mismo ang DOJ ang sabi na, walang dapat katatakutan diyan. Dahil personal hygiene lang. Maglinis lang sila sa kanilang katawan. Maalis din yung impacts na yan. Gagaling din yan. Gusto na naman, magkandara pa naman, injeksyon na naman tao. Di pinapatay lang ang tao. Libo-libong namamatay. Maminamahal. Lahat yan. Kaya nga, isa-isayin nyo, himay-himayin ninyo. Nasa Romans chapter 1, verse 18 up to 32. Lahat yan! Yan pala'y nang dahil sa kasasamba ng tao. Kasama ang mga Kristiyano. Kapag sinabihan tayo, mga anak, sinabihan ng ating malapastor, may pagtitipon tayo sa Luneta, may pagtitipon tayo sa Moranto, may pagtitipon kayo sa mga local churches, pumunta kayo doon, ipagtrabaho ninyo ang inyong mga kaligtasan. Gawin natin. Dahil ang sinabi ng kanyang propeta, ang ating Diyos ay mapanibughuing Diyos, sinusong Diyos. Ayaw niya na ipagpapalit siya ng ano paman sa mundong ating ginagalawan. Ultimo nga, mga anak natin, kung mahal mo ang anak mo, abay unahin mong sambahin ang mahal na Panginoon. Dahil kung unahin mo pang mahalin yung iyong anak, yung iyong apo, yung iyong mga alaga, ayan, unang namamatay. Isang Kristiyano lumapit sa malapastor. Malapastor, di po ako makasamba ng overnight. Bakit? Kasi po walang mag-aalaga ng aking rabbit. Wala daw mag-aalaga ng kanyang rabbit. Ang negosyo niya, nag-aalaga ng rabbit. Sabi ng malapastor, okay, sige. Mula ngayon, ako'y manalangin. Lahat ng rabbit mo, mga matay, para makadalo ka ng overnight prayer. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Ano nangyari? Lahat ng mga rabbit ng alaga nangamatay. Sabi ng malapastor, sabi ng kapatiran, malapastor, ito nag-overnight na po ako. Bakit? Patay na po lahat ng aking rabbit na inalagaan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kailangan pa ba nating antayin na madisgrasya tayo? Mapahamak tayo? Amen? Amen? Huwag na nating antayin na madisgrasya ka. Mapahamak ka. Grabe ng palo. Grabe ng paalala. Mga lumalapit ngayon, grabing mga paalala. Mga paalala yan ng ating malapit dahil lahat ng mga iniibig ng Diyos ay kanyang pinaalalahanan. Lahat ng kanyang iniibig, kanyang tunay na mga anak, kanyang pinaalalahanan. Kaya manatili ka, manatili tayo. Palakpakan po natin ang ating Diyos sa buhay. Everybody shout, praise the Lord! Everybody shout, praise the Lord! Isaiah, chapter 59, verse 2. Ang ating mga kasalanan ang naghihiwalay
sa atin, sa ating mahal na Panginoon. Dahil mas inibig pa natin, anong mahalaga ngayon sa iyong buhay na mas mahalaga, pinahalagaan mo? Trabaho mo? Negosyo mo? Hanap buhay mo? Ano pa? Pagsasaka mo? Ano pa? Pangingimplyo mo? Mahalaga yan? Purihin natin malapay. Pag inibig mo na yan, akala mo hindi yan idolatry. Hindi yan pagsamba sa Diyos-Diyosan. Kapariho yan sa pagsamba sa Diyos-Diyosan. Kaya nga, ang mga Kristiyano talagang dinoble, triniply ang kanilang requirements kaysa mga ngayon lang maliligtas. Kayong libasa? Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Ganito ang pagkakasabi. Kundi pinapaghiwalay ng inyong mga kasamaan, kayo at ang inyong Diyos, at ang inyong mga kasalanan ay siyang nagpakubli ng kanyang mukha sa inyo upang siya'y huwag makinig. Amen. Tingnan niyo po. Ang sabi ko sa inyo, 3 bagay ang huwag ninyong kalimutan. Kung bakit ang Diyos ay nagpaalala sa iyo ngayon na siya'y silusong Diyos. Amen. Unang-una, huwag kang hindi mapaniwalain. Paniwalaan mo lahat ng sinabi ng mga mangangaral. Magmula sa ating mga pastor, mga beloved children, ng mga manggagawa, mga mangangaral dito, nangangaral. Paniwalaan mo. Huwag kang hindi mapaniwalain dahil mapapahama ka. At pangalawa, huwag kang gumawa ng hindi kaaya-aya sa paningin ng Diyos. Unrighteousness. Mga paglabag sa ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Because of unrighteousness. Yun yung ating binasa kanina sa 18 na pinalitan ang Diyos na Espiritu ng Diyos-Diyusan ng mga gusto ng mga tao, ng mga Kristiyano ngayon. Amen. Amen. Sumakit lang yung tiyan. May nararamdaman lang. Hindi muna ako makadalo. Masakit ang tiyan ko. Masakit ang rayoma ko. Masakit ang kasukasuan ko. May nararamdaman ako. Ang sabi natin, ang hospital ng mga Kristiyano ay nasa gawain ng malapain, nasa pagdalo. Nasa na ngayon? Yan lang ating paulit-ulit na ipaalala. At ang sabi rito, ang inyong mga kasalanan na ginagawa araw-araw ang nagpakubli sa mukha ng Diyos na hindi ka makikita, hindi ka maririnig sa iyong mga panalangin. Hindi tayo naririnig ng ating malapit sa ating mga panalangin. Nagpakubli. Nagtatago pala ang malapay noon kapag gumawa ka ng mga pagkakamali, mga pagkakasala. Ang pinakamatinding kasalanan, maminamahal, yung ipagpapalit mo siya. Ipagpapalit mo siya sa mga Diyos-Diyosan ng buhay mo. Anong Diyos-Diyosan ng buhay mo? Pera, dahil kapag walang pera, hindi ako makadalo eh. Bakit nung araw naglalakad ka kahit ilang kilometro makarating ka lang sa gawain. Kumukulo pa nga yung lahar eh. Doon sa Pampanga, kumukulo yung lahar. Umaapak sila sa kumukulong lahar, makarating lang sa gawain. Pagkatapos ngayon, may sasakyan na, may pera pa, amen, malakas na, malusog pa, hindi makadalo. Amen? Amen? Sabi ni Apostol Pablo, work out your own salvation with fear and trembling. Ipagtrabaho ninyo ang inyong mga kaligtasan na may takot at panginginig. Anong remedy? Anong remedy, maminamahal? Nito, tumigil ka na sa paggawa ng kasalanan. There is a wages of sin. The wages of sin is death. Di ba? Bago mamatay ang tao, magkaroon muna ng karamdaman. Magkaroon muna ng terribling pasanin sa kanyang kalooban, sa kanyang katawan. Lalo na stress, maminamahal. Ay grabe. Walang hindi dumanas ng stress. Lahat tayo dumanas ng stress. Bilang stress, baliwala. Pag ikay lumundag na diyan habang nagpupuri sa mahal na Panginoon, lalayas na ang masamang espiritu. Sabi nga, maminamahal kita, hallelujah, kapag nagtaas ka na ng kamay, hallelujah, tingnan mo daw ang puno ng kahoy. Kapag hinampas na yan ang hangin, nahuhulog daw ang mga sanga, nahuhulog daw ang mga leaves, mga dahon. Hallelujah. Yan daw ay simbolo ng mga karamdaman mo, mga problema mo, mga suliranin mo, na kapag nagpuri ka na sa gawain ng malapay nun, nag-start ka ng pumalakpak, nag-start ka ng tumayo at lumukso. Papurihan mo ng ating malapay nun, nagpatotoo ka na. Hallelujah! Sa mga ginawa ng Diyos sa iyong buhay. May encourage ang nakikinig sa iyo.
pinagpala sa mga patotoo mo na hindi gawa ng tao, kundi gawa ng ating mahal na Panginoon. Nahihirapan ako sa totoo lang, minamahal, maghanap, sino na naman na magte-testify. Tinitinan ko lahat. Sino na naman? Pagdating ng Miyerkules, ng Biyernes, ng Linggo, dahil lahat po yan dadaan sa akin. Sabi ko, mahal na Panginoon, ay, may bago naman sana mga patotoo. Hindi na pabalik-balik, pero kahit pabalik-balik, ikaw ang niluluwalhati nito. Salamat, mahal na Panginoon. Amen. Kayo naman ang pumunta at magpalista, magpatotoo sa ginawa ng Diyos sa inyong buhay para ma-encourage kami habang napapakinggan namin ang mga patotoo. Kaya kung maminamahal, ang gusto kong regalo sa inyo, huwag kayong bumitaw sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Magpatuloy kayo, magbunga kayo, sama-sama tayo tuwing Miyerkules, Biyernes at Linggo. Pagtunog ng trumpeta, isang tiyak na bagay, magmana tayo ng langit at buhay langgan sa piling ng ating mahal na Panginoon. Huwag na nating antayin na tayo paalalahanan. Huwag na tayong antayin na tayo po'y paluin. Huwag na tayong mag-antay maminamahal na tayo po'y parusahan pa. Huwag na tayong mag-antay. Ang pagmamahal ng malapay, ganun na lamang. Kapag unahin mo ang kanyang katuwiran, lahat ng bagay ay pawang idaragdag na lamang sa iyo. Tumawag ka sa kanya, siya ay paririyan sa iyo. Sa kagipitan, sa mga problema, sa mga suliranin, amen? May magagawa ba ang tao? Pag oras mo na, oras mo na. Pero oras mo palagi, ibigay mo sa mahal na Panginoon. Pahabain ang iyong buhay hanggang sa kanyang pagbabalik. Magmana ka ng langit at buhay ay walang hanggan. Tayo po lahat ay tumayo, awitan natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. I love you, Lord, for your mercy never fails. All my days I've been held in your hand from the moment that I wake up until I lay my head. Oh, I will sing of the goodness of God. I love you, Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. In every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire, in the darkest night. You are close like no other. I know you as a father. I know you as a friend. And I have lived in the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, and I will sing of the goodness of God.
minamahal, kung mayroon tayong isang bagay na dapat panghinayangan, ay yung tayo na ay nasa katotohanan, pero inaayawan pa rin natin ito, pinagpapalit sa makamahundang bagay. Sabi ng awitin, all our life, God is faithful. Tinanong mo, isipin mo na lang, noong tayo po'y may karamdaman, mamamatay na tayo. Sabi ng doktor, wala ng pag-asa. Pero nung lumapit tayo sa Kanya, tinanggap siya bilang tagapagligtas, Diyos at Hari ng ating buhay. Hanggang ngayon, buhay ka pa. That's faithfulness of God. Dumating ka dito, pangkarote na. Wala ka ng pag-asa. Problemado. Ang gulo ng isipan. May nagkwento sa iyo ang Diyos sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Diyos na nagpapala. Diyos na tumutugon sa panalangin. Pinagpala ka. Dumating sa iyo ang pagpapala ng Diyos. Tapos isang araw, iiwanan mo yung Diyos na nagpala sa isang araw, sasabihin mo, ayoko na maglingkod. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. My life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after me. Bisa na ba? Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I surrender now. And all my life, you have been faithful. And all my life, you have been He's running up to me. Your goodness is running up to me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running up to me. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Yes, I will sing
Tayo natin dumalangin, mga minamahal. Paabutin mo sa Diyos ang iyong pananalangin. Hindi mo kailangan ng sumigaw. Naririnig ka ng Diyos sa bawat panalangin na iyong gagawin. Kapag hindi nanggagaling sa iyong puso, Heavenly Father, maraming salamat po. Hindi mo kami pinababayaan. Kami yung pinanghahawakan. Hindi namin alam ang bukas. Pero sigurado kami, kapag kami kasama mo, kung ikaw ay aming kasama, siguradong maganda ang aming bukas. Huwag mo kami iiwanan! Paghawakan mo kami. Nais namin magmana ng buhay na walang hanggan. Ito ang aming samot panalangin sa iyong pangalan, Jesus. Mga minamahal, sa ating mga minamahal na mga bisita, tanggapin niyo ang ating mahal na Panginoon. 4 ang reglamento ng kaligtasan. Unang-una ay pananampalataya. Manampalataya ka sa isang Diyos. Walang ibang ating mahal na Panginoon Jesus. Pangalawa ay pagsisisi. Kinakailangan magsisi. Lahat tayo nagkasala. Walang taong walang kasalanan. Pero kapag tayo pa nagsisi, hindi sa tao, kundi dapat sa mahal na Panginoon. Naririnig tayo ng mahal na Panginoon. Pangatlo ay bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus. Pagsaganap ito ng utos ng Diyos. Na kapag tayo nabautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus, tatanggapin natin ang kaloob ng Espiritu Santo. Tayo magkakaroon kapangyarihan, palayain, makalaya sa lahat ng mga kasalanan. Patawarin tayo, mahal na Panginoon. At ang pang-apat, bautismo sa Espiritu Santo. Yung pag-iyak, hindi yan pag-iyak ng kalungkutan, kundi pagdama ng banal na presensya ng Diyos. Pagpapalayan galing sa mahal na Panginoon. Kaya sa oras ito, sama kayo naroon, aming mga beloved viewers, ipatong niyo yung mga kamay sa inyong radyo o telebisyon. Taas ng kamay, pagtanggap sa mahal na Panginoon. Sabihin niyo lahat ng aking sasabihin. Sabihin niyo, mahal na Panginoong Isus, maraming salamat po sa iyong mga salita na aking napakinggan sa araw nito. Ako'y makasalanan, humihingi ng kapatawaran sa aking nagawang pagkasala mo na ako'y magkaisip hanggang sa mga oras na ito. Tinatanggap kita ngayon bilang aking tagapagligtas, Diyos at Hari ng aking buhay. Isulat mo nawa ang aking pangalan sa kalatang buhay dyan sa kalangitan, sa punang aking mga mahal sa buhay. Sa pangalan ni Jesus, ito ang aking samot panalangin. Amen and amen. Praise the Lord. Kami na lamang po dakilang Diyos, ang bandang sa pangalan, pinakamalapit na Jesus. Narito yung mga anak, saan man sila naroon ng mga pangangailangan, lahat ng bagay, walang nalilingid sa iyo. Walang distansya makahadlang upang maabot ang kanilang mga pangangailangan. Sa pananalangin ang ginagamit ng Malibang Elizabeth Estrada, Almeida, ay po maminamal na mga manggagawa. Yan dalayan namin si Malapay na aming mga kapatid nito. Patawarin sila sa kanilang mga pagkakasala. Nawa hindi unat ulito ng kanilang paglingkod, simula pa namang nawa ito Malapay noon. Isulat ang kanilang mga pangalan sa kalatang buhay sa kalangitan, sa punang kanilang mga sa buhay. Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus, in Jesus' mighty name, amen and amen. Praise the Lord, praise the Lord. Tuloy-tuloy na po tayo mga minal sa ating po mga pangailangan. Kung tayo po may mga pangailangan, kaliwang kamay sa parte ng ating mga karamdaman. Kung tayo sa kanang kamay sa ating mga ulo. Kung tayo may mga problema, dalawang kamay itaas.
Kung tayo po mga minamahal ay may mga mahal sa buhay na sa ating ilapit sa mahal na po yung dalawang kamay tayo walang imposible sa Diyos. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Dakilang Diyos ang banal sa iyong pangalan namin, pinakamama na pinag sa salita. Kapag aming maramdaman, Santong Espiritu kami, kapayan ng palasan na gawa ng kaawit sa oras ito, sa pantalangin na aming ginagamit ng mga pag-alista with estrada, alam mo dahil pumaminaman ng mga gagawasama-sama naming sinasaway, lahat ng demonyo na mga karamdaman, TB diabetes, cancer, leukemia, COVID-19, makipaksalat ng gawa ng kaaway, magkano kasawat din ng mga high blood, kasawat din Jesus name, diabetes, leukemia, kasawat in Jesus name, all sicknesses and diseases, we bind the power of darkness in the mighty name of Jesus. Mapagpapagsakli sa mga palulupay-pay. Kasawat, be healed in Jesus' mighty name. Be healed in Jesus' mighty name. Amen and amen. Amen and amen. Amen and amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Tayo po natin tumayo mga minamahal. Palakpakan po natin ang napakalakas ng ating mahal na Panginoon. At the top of our voices, let us shout 3 times. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. At angkinin na po natin yung ating pong pinanalangin ay natin na natanggap na. 3 times, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Thank you so much, Jesus. Thank you so much, Jesus God. Amen and praise the Lord. At dyan na po tatapos ang ating pong panasalita ng Diyos. At tayo tatapos sa ating pong announcement. Narito ating mga kapatid, ating pong beloved Elder Brother Romy. Amen.